So, convert natin. Critical points. Kunin natin yan. So, magkakaroon tayo ng x squared minus 6x plus 5, then equate to 0. Then, factored form na ito. Ano magiging factored form? Kasi kailangan natin yung mahanap. Kasi dun manggagaling yung points na kukunin natin. So, anong magiging factored form niya? That's correct. So, basically, mali. Mali pala Mali. Anong gagawin para maging tama? Madali. Alam ko tama na eh. O, dali na. Kunin nyo na yung factored form. X minus 5. Oo nga. Yaha. So, basically, pag nahihirapan ka sa factoring, sabi ko nga guys, marami dito niyan. Sa vids. Mga factoring. Pero if ever, pag pinactor out natin to, gawa lang tayong dalawang parentheses. Pag-iwalayin yung x. Then, kapag plus to guys, or minus, tsaka plus, parehas to minus. Pag minus plus, parehas minus. Then, yung 5, factor ng 5 is 1, tsaka 5. So, negative 1 times negative 5, magiging positive 5. Negative 1 plus negative 5, magiging negative 6. Anyways, so pag in-equate natin sa 0 to, yung kada factor, mentally kaya na yun eh. So, magkakaroon tayo ng x equals 1, tsaka x equals 5 positive. So, sabi natin, para hindi ka malito, kung anong ilalagay mo sa number line, kapag may or equal to, yung critical points mo is included. Ibig sabihin, yung mga points sa number line, sa critical points mo, is shaded. Kapag may or equal. So, pag nilagay natin sa number line, pag ginrap mo siya, so kung nandito for example yung 0, and positive 1 to, ibig sabihin nasa right side ng 0 yung 1 mo. And yung 5 mo, nasa right side din ng 0. Kasi yung mga numbers sa left ng 0 is negatives. So, kung nalagay na natin yung mga critical points, shade mo na sila kasi nga may shade siya dito. So, bakit siya shaded? Kasi meron siyang or equal. So, ngayon nahanap tayo ng pang test point natin. So, pag maghanap tayo ng pang test points, kuha ka ng numbers sa left ni 1, sa middle ni 1 at 5, tsaka sa right ni 5. So, ano yung mga numbers na kukunin mo? O, total sa'yo to XC. Ano yung mga numbers na gagamitin natin? Kaya nga, madali. Sa left ni 1, ni 0, ni 1, tama. Sa left ni 1, pwede tayong gumamit ng 0 kasi ito na nga yung 0 natin. No? So, gamit ka dito ng 0. Kaya nga, maglalagay ka ng value. Hindi kayo naglalagay ng value pang test point, basta x greater than 5. Siyempre, lalagay ka ng numbers pang test point mo. So, sa pagitan ni 1 tsaka 5, pwede mong gamitin yung 2. Then, yung sa right ni 5, yung 6. So, ito yung mga pwede mong pang test point. Yung 0, yung 2, tsaka yung 6. Then, i-check mo siya sa original na given. So, kung yung given natin is x squared minus 6x plus 5, then, greater than or equal to 0, check mo lang siya. So, yung una, kapag 0. So, substitute lang or mental ang magiging sagot dito.
Anong magiging sagot natin dyan, guys? Magiging 5. Titig method na lang yun eh. Kasi pag sinubstitute natin lahat ng value ng x as 0, so takpan mo lang yun, matitira yung 5. So, magiging greater than or equal to 0. True ba siya or false? So, magkakaroon tayo ng 0 squared minus 6 times 0 plus 5, then 0. So, magka-cancel lang daw kasi times 0 siya eh. Matitira yung 5, then greater than, which is magiging true. So, kapag ito yun, ibig sabihin, yung sa graph natin, nung tinest point natin yun, magiging shaded na yan. Tapos ngayon, check natin sa 2. So, kapag nilagay natin yung value ng 2 sa variable x natin sa given, ano magiging sagot natin? So, magkakaroon tayo na ito, di ba? Dapat marunong ka mag-integers. Or mag-PEMDAS. Wait nga, ang lakas ng ano ni Lola. Wait lang. So, magkakaroon tayo dito guys ng 2 squared which is 4. Then, negative 6 plus 2 magiging negative 12. Then, plus 5. Then, greater than or equal to 0. So, yung 4 minus 12 magiging negative 8. Then, plus 5. So, yung negative 8 plus 5 is magiging negative 3. Then, syempre, yung negative numbers is always less than yan sa 0. So, kung negative 3 greater than or equal to 0, magiging false. So, kapag false siya, ibig sabihin na itong nasa number line mo nasa middle is hindi siya solution set. Diba? Solution. Then, proceed tayo sa x equals 6. Then, same process. Substitute lang natin. So, magkakaroon tayo ng 6 squared. Diyan mo ng parenthesis para shape. Plus 5. Then, 0. So, yung 6 squared, that is 36. Then, negative 6 times 6, magiging negative 36. Then, plus 5. So, basically, makakancel lang ito. Then, matitira yung 5. Then, yung symbol natin. So, kung positive yung nakuha nating number, ibig sabihin, greater than lagi yun sa 0 na. So, which is magiging true yung sagot natin. So, dahil true yun, ibig sabihin, ito is tama. So, kapag ganito guys, meron tayong solution sa left tsaka sa right, which means magkakaroon tayo ng union. So, sabi ko nga lagi, pag nagbabasa kayo ng graph, left to right lagi ang pagbabasa. So, remember, yung number sa left, papuntang left, negative infinity siya. So, yung sa number sa right natin, pag arrow, positive infinity. So, yung interval, pwede mo na makuha. So, ibig sabihin, galing dito, left to right. So, unang tinamaan yung arrow, which is negative infinity siya. So, lagay mo yon. Then, comma. Pag diniretso mo siya, tatamaan yung 1. So, kung may 1, ang infinity is parenthesis, pero yung shaded natin, bracket siya. Pag open circle yan, parenthesis din. At dahil meron tayong another solution sa right side, magkakaroon tayo ng union. Then, pagbasa pa rin ng graph is left to right. So, left, tinamaan yung 5. Copy mo yung 5. Papuntang arrow, which is positive infinity. So, in this case, yung 5 natin is may shade. So, lagyan mo ito ng bracket. So, ganito yung solution set using interval notation. Pero ang ginamitan mo siya ng inequality symbol, madali lang naman yun. So, copy mo yung x para dito.
Then, dahil yung numbers mo is nasa left side, di ba? Yung mga solution. So, ibig sabihin, less than yun. Pag nasa left, less than. Pag nasa right, greater than. So, less than 1. Pero remember, yung 1 natin is included kasi shaded siya eh. So, kapag may shade yun, magkakaroon ka dito ng or equal. Pero kapag wala siyang shade, ibig sabihin, hindi siya kasali. Dahil meron tayo ditong or, lagay mo yung or, then, proceed tayo sa next. So, copy mo yung x. So, sabi natin, nasa right yung arrow, which is greater than yun, di ba? Then, copy mo yung 5. May bracket si 5. So, dyan mo siya ng or equal. So, ito yung magiging sagot. Para sa inequality notation mo. Sundan. Ganun siya ginagawa. Kasi dalawa yung solution mo eh. Meron kang sa left, tsaka meron kang sa kabila, sa right. Kaya siya may union. So, pwede yung mga sagot mo is yung 1 papunta ng mga negative numbers. Or yung 5 kasama si 5 papunta ng positive numbers. Pero yung middle ni 1 tsaka ni 5, hindi sila kasali sa solution set. Intindihan? Ano pa? Pero marami na nito guys dito sa YT. If ever may mga video na math para baka nandun yung mga hinahanap nyo na topic. Pwede nyo i-check yan kung may time kayo. Area ng ano. Pero madali lang to guys, hindi naman to mahirap na inequality. Ang mahirap siguro dito yung sa rational. Pero kung naintindihan mo to, yung sa rational siguro hindi ka na mahihirapan.